Sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika, naging abala rin siya sa mga pribadong meeting tungkol naman sa pagpapalakas ng pamumuhunan sa Pilipinas. Ang detalye mula kay Kenneth Pasyente. Bukod sa pagharap sa United Nations General Assembly, naging abala rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pribadong meeting kaugnay ng pagpapalakas ng pamumuhunan sa Pilipinas. Isa sa nakapulong ng Pangulo ang US Medical Glove Company o USMGC. Plano ng kumpanya na mag-expand ng operasyon sa bansa na posibleng makapagbukas ng nasa 2,000 job opportunity para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, tinatayang nasa $200 million ang inisyal na ilalagak na investment ng kumpanya. This is going to be to our advantage dahil magkakaroon tayo ng supply hindi lamang para sa mga healthcare workers, pati sa military, pati sa lahat ng mga nangangailangan. At sana kung talagang maging maganda ang takbo nitong manufacturing na ito, makapag-export pa tayo. Bagaman humaharap ngayon ang bansa sa mga hamon bunsod ng kaguluhan sa Middle East, kumpiyansa ang Pangulo na nakikita ng ibang bansa, lalo na ng United Nations, ang magandang record ng Pilipinas, partikular sa usapin ng ekonomiya at pamumuhunan. And I'm proud to say, maganda ang record natin with the United Nations. Very happy to note that kasi during the reception, isa-isa kong nakilala yung mga permanent representative ng iba't ibang bansa. At lahat naman sila nakikita nila na mahaba talaga ang magandang record natin with the UN. Kapag nangangailangan ng tulong ang UN, tayo lagi na always ready to help naman ang Pilipinas. At noong 60s pa, nagpapadala na tayo ng peacekeeping forces. Sa kanyang pagharap sa mga American investor, hinimok niya ang mga ito na maglagak ng pamumuhunan sa bansa. Handa at bukas anya ang Pilipinas para sa mga investor. Lalo't tinitiyak ng pamahalaan na maisulong ang pagpapabuti ng kalagayan para sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang Pilipinas ay isang opsyon dahil sa may kakayahan, madaling makibagay at English-speaking na workforce, pati na rin sa patuloy na pagpapabuti ng mga infrastruktura sa bansa. Hinikayat niya ang mga investor na humanap ng oportunidad at ipinaalala sa mga ito na may katuwang sila sa Pilipinas pagdating sa pamumuhunan. Samantala, nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal ng United States Defense upang talakayin ang mga hakbang para pabilisin at palakasin ang ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinalakay dito ang pagpapalakas ng deterrence sa Indo-Pacific at ang pagpapabuti ng interoperability ng Armed Forces of the Philippines at US military sa pamamagitan ng mga joint operations gaya ng balikatan exercises na magsisimula sa susunod na buwan. Pinagtibay din ng parehong panig ang kanilang mutual commitment sa Mutual Defense Treaty at ang patuloy na pagtutulungan para sa isang matatag at ligtas na Indo-Pacific region. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.